Ay, magandang araw muli. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw po sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman muli sa ating mga kababayan na talagang apektado sa baha. Dahil nga sa mga nilulustay na pera para sa mga flood control at mga dredging activities ng gobyerno, pero mukhang na wala sa passing shot, paring Eli. Okay, at syempre, napag-uusapan niyan na Secretary Jing itong mga issue sa flood control projects na yan. Dahil sa bilyong-bilyong piso ang inilalaan, pero baha pa rin tayo. Yes. Binabaha pa rin ng Metro Manila at iba pang lugar sa ating bansa. At dahil dyan, itong Senator-elect at siguro nakapag-assume na ito dahil nag-o-taking na itong si Senator Ping Lacson na of course nakinabang ito ng gusto sa naputol nakinabang ito ng gusto dahil isa ito sa mga kandidato ni Marcos in the last election, pero siyempre parati niyang sinasabi na ang forte niya ay paghimay sa budget at ngayon ay may nilalabas siya na di umano'y 142 billion more or less na insertion daw ng Senado at nakinabang daw dito numero 1 itong Senate President Escudero at enumerate yung kung saan napunta itong mga tinatawag na insertion. Ito panoorin natin ang ulat dito, President Chiz Escudero faces allegations of budget insertions totaling billions of pesos, mostly for infrastructure and flood control projects, which are now under scrutiny. The issue comes as the government struggles to fund priority programs amid a tight fiscal space. We have this report from Dexter Benitez. Flooding is everywhere. Areas were affected by the southwest monsoon, but there are some by insertions. The 2025 General Appropriations Act is allegedly flooded with insertions. Documents obtained by Politico.com show a big chunk of the insertions went to alleged bogus flood control and infra projects. When it rains, it pours. And just like torrential rains, a staggering 142.7 billion peso insertions were allegedly made during the Bicameral Conference Committee of the 19th Congress under the leadership of Senate President Francis Escudero, which he defended in one of his press conference at the Senate. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Escudero is right. More than 12 billion pesos were allotted for infra and flood control projects in Bulacan. Another more than 9.1 billion peso went to his hometown, the province of Sorsogon. But Senator Joel Villanueva, who is from Bulacan, belied that there are such infra and flood mitigation projects in his province, as relayed to him by the Bulacan DPWH. And he will raise the issue during the budget deliberations in the coming months. If Bulacan didn't have the projects specified at the 2025 GAA, the question now is, where did the budget go? Mayroong allegation, paring Eli, na in fact binring up na natin yan in the issue na ang nakinabang diyan, ang nagmaniobra diyan, si Chiz Escudero at saka si Grace po. But that only pertain to the AKAP kasi nakakuha sila ng 5 billion. Pero hindi natin alam pala itong expose ni Lacson that there were so much more amount of money inserted. And ito, pakinggan natin ito si incoming senator. Senator na siya. Senator, the Yung 20th Congress elected niya. senator, Tito Soto.
Kasi ito, catch and jammer kids ito Lacson Pero dito- at saka Soto. Pero dito kay Senator Soto ay parang direktang tinutumbok niya lang si Senate President Okay. Jesus Cordero. Oh, Pag mga ganito, mukhang malabo na siya sa ano. malabo na siya sa Presidency. presidency. Kasi galit ito, pakinggan natin si Soto. Magandang umaga po sa inyo, former Senate President and now 20th Congress Senator Tito Soto. Good morning po, Tito Sen. Morning. Natawa naman ako bakit meron po. Good morning po, Thank sir. you. Good morning. Opo, sa insertions, ito po ngayon yung lumalabas, maging sa Philippine Star, sabi po ng DBM dito, hindi sa amin galing yan, wala kaming kinalaman dyan, but definitely, yan kasama na sa budget at poder daw ng lehislatura. Meron kayo reaksyon dito at to quote you, ang sabi niyo po dito, ito po ay, Chacha, scandalous Scandalous and excessive. Yun ang and sinasabi ni Tito Okay, Sen. tanong mo namin dito, totoo ba na ito pa iimbestigahan niyo, Tito Sen? Yes, paiimbestigahan talaga natin yan sapagkat talagang baka kung merong better word than scandalous, baka yun ang gamitin ko. Hindi, wala ako naisip nung at that very moment. Sapagkat, tingnan mo naman yung, katulad yan, sinasabi ng DBM, talaga nandun yan. Hindi ang ikinakaila nila sa kanila galing. Hindi talaga sa kanila galing. Meron mga sources na pinagkunan ang media. At siyempre, nung tinanong ako ng reaksyon, kasalukuyan, iniimbestiga, tinitignan ni Senator Lacson yan about 2 weeks ago mula nung kami kay Senador na, tinitignan niya yan. Ako naman meron din ako mga kinakausap at inaalam tungkol dyan. At sapagkat naamoy namin yan during the campaign merong nakapagkwento sa amin. So, bine-verify namin. Ngayon lumilitaw talaga na tama talaga yan. Ngayon, bakit ko sinasabing scandalous at excessive? Kasi kung ang mga senador, yung NEP muna, yung NEP budget ng presidente aakyat sa Congress. Pag pinadala sa Congress, yung Kongreso, iti-tweak yan, may mga gagalawin, may kung ano-anong gagalawin dyan na sa tingin nila dapat, yung iba nagpapaalam sa presidente, yung iba hindi. Aakyat sa Senado ngayon. Pag aakyat sa Senado, okay na. Ito ngayon, may mga amendment sila, may kanya-kanyang amendment yung mga senador. Okay lang yan kung institutional amendment. Ngayon, kung maglalagay sila ng mga sarili-sarili nilang project, ang mga pinapayagan noong araw, noong mga panahon namin, saka ng mga panahon namin, mga old-timers, kung meron mang ipapasok na project ang mga senador na let's say nasa mga 200 million, 300 million, 500 million sa isang lugar, sa bansa niya, sa bayan niya, or something like that. Yung mga ganon, tinotolerate yun. Sapagkat usually dapat mayroong program o pork na tinatawag. Okay. Pero pagka ganyan bilyon-bilyon ang usapan at hindi ninyo nilagay sa budget kundi nilagay niyo sa BICAM, ay teka muna, ibang usapan yan. Malalang pork barrel ang tawag dyan. Hindi ba? Hindi, kung pinag-usapan ninyo sa floor yan, pinasok ninyo dahil amendment ko, kailangan ko ng isang airport sa ganitong lugar. Ganitong ganyan. Hindi nilagay ng gobyerno, ng executive. Gusto kong ilagay. Yung mga ganon, baka matanggap ng kapwa senador yan. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Pagdating daw ng BICAM, biglang ganyan. At kung natatandaan mo, Conte, nung may binito pa presidente dyan sa budget na yan. Hindi lang yan, Yung 142 na nakikita ngayon, yan pa lang yun nakikita. Baka mayroon pang mas malala pa dyan, hindi pa natin nakikita. Tito Sen, ang sabi ni Senator Ping Lacson na nabalitaan ko na siya ay maghahayag ng kanyang privilege speech tungkol sa isyong ito, pati nga yung binanggit sa aming interview na Mindoro pala, yung maliit na barangay, 1.9 billion, at maging bayan daw na less than mga 10,000 lang ang populasyon, halos 10 billion o 9 billion po ang inilaan. Pag siya nagtalumpati, susunod ba ron ang iyo ng paghahayag na ito'y imbestigahan ng Senado? At kung iimbestigahan ng Senado, parang lalabas dyan, you are going to investigate a few of your own. Oh, yes. We have to do that because we cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit
So, paano mangyayari dyan? Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi i-release ng presidente. Kung hindi ako nagkakamali, merong nagsabi sa akin kagabi na pag-uwi raw ni presidente, gusto niyang alamin din ito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, nagalit daw. Kasi siguradong hindi niya alam dahil kung alam niya yan, ibibito yan Sigurado ibibito yan. Saan ka nakakita ng lugar na bibigyan mo ng 10 billion para sa flood control na isang lugar? Kung yung Metro Manila, sobra pa rin yun tingnan mo naman nangyayari ngayon sa Asan yung flood control nila? Nasaan yung billion-billion na nilagay sa flood control na yan? Opo. So, sir, Tito Sen, ano yan, you're going to file a resolution or through a motion right after the speech of the good Senator Ping Lacson? It will definitely be a motion to investigate. Investigate and refer this privileged speech of Senator Lacson to the proper committee. In this case, it will most probably be the DPWH and the Committee on Finance. Will that be the committee on finance? And sir, kasi po ngayon pa lang may agam-agam na, 'di ba, Senator, kasi with all due respect, hindi maitatanggi sa ngayon parang barkadahan ang datingan 'di ba, kampi-kampihan yun lang pong assurance na dito po talagang isusulong nyo ang investigasyon para maging lantaran, maging transparent kung ba't nangyari ito at sino mga taong responsable dito. Yes, ika nga mga parliamentary strategies naman medyo pinagdaanan na natin yan. So alam na natin kung paano mapipilit natin na tawagin yan. Natawagan yung investigasyon niya at magkaroon ng hearing ang proper committee na itatakin nila yan. Baka nga, tingnan natin, baka may maisip sila ibang committee na pwedeng pag-referan yan. Opo. But definitely, sir, ito ang inyong isa sa mga unang measures na inyo pong ihahain. You're going to open the session on Monday in the morning and of course, baka doon hindi pa ito mga kailan po ito next week sa inyo pong pagtansya pati yung speech po ni Senator Lacson? Kung medyo magkakaroon ng magandang pagkakataon, baka sa 29 na o sa 30. At the latest siguro niyan would be the next Monday after that. Or mas baka pwede ng Wednesday yan. Kasi ang sigurado ang ipipilit nitong majority, kung sino man ang maging majority, pagdating ng Martes, ay mag-i-elect ng mga committee membership yan Mag-i-elect ng mga, committee chair, at chairman, chairpersons, at saka committee, saka committee members. So baka maubos yung araw na yun ng gano'n. Pwede rin naipasok ni Senator Lacson yan, o baka Wednesday. Opo. Tito Sen, nag-uusap na ba kayo ni Senador Risa Ontiveros? Kasi the possibility, kung sakasakali man po na hindi kayo pala rin makakuha ng majority support, no, ay kayo o kaya si Ma'am Risa ang maging minority leader? Yes, mag-elect kung sino ang mga bumoto sa magiging Senate President, automatically members of the majority yun. Kung sino naman ang mga bumoto, ng mga hindi bumoto sa mananalong Senate President, ay automatically ang tawag doon ay members of the minority. Ngayon, doon sa members ng mga minority, they can elect their own minority leader. Okay. So we have exhaustively listened to Senator Tito Soto. Pero anong tingin mo, parang Kelly? Pero dito ay parang sa tagal ko na rin ng pagiging reporter, parang ngayon lang mangyayari na paimbestigahan ng kanyang kasamaan. Yes. Isang senador, yung kapwa senador. Yes. Kadalasan pag may mga ganyang mga pagdududa, mayroong konting delikadesa. siguro ang gagawin, yung kasuhan mo sa ombudsman, tapos ethics committee siguro. Yeah. Ano mga dapat gawin dyan? Ako, alam mo, kaibigan ko rin ito si Tito Soto. Matagal na.
magkasama kami nung kinampanya namin si FPJ. Mm. We were in the core group. And we had good times together. Pero, alam mo, with due respect, sumama siya kay Marcos na wala yung respeto ko sa kanya. At sumakay siya para makatipid siguro sa gastos at hoping that Marcos will be able to make him win. But true enough. Pero dito naman, sa kanyang pagpa-imbestiga, mukhang malaking galit niya kay Chis Escudero. Parang dito sa kanyang interview kay Pailon, mukhang sinisingle out niya si Escudero. Hindi naman siguro tama yan. Kasi ang daming nakinabang. Ang numero uno talagang mananagot dyan, yung Grace Poe. Finance Committee Oo, Chair. kasi si Grace Poe ang nandoon ang nakipag-haggle kay Saldico. Ha? And itong expose ni Lacson does not only go for the House for the Senate, it also goes for the House of Representatives. So, lahat Kasi na. kung ang Senate will insert, mas triple o quadruple ang insertion ng House. Kasi hindi mapapayag yung House na mag-insert ang Senate, wala sila kasama. So, if Soto will, go for an investigation, it should be widened. It should not only include the Senate, but the House. And it should not only be limited to Escudero. Ang unang mananagot dyan, yung Grace Poe. Ang unang mananagot dyan, yung mga iba dyan na kinabang, doon sa yung mga miyembro ng BICAM. Hindi naman lahat na senador member ng BICAM. Yes, So yung mga members ng BICAM na kinabang dito sa insertion should be answerable. And dapat siguro ako, para sa akin, if this is proven, I don't think there is any purpose to continue with a Senate. Dapat ma-abolish na yung Senate na yan. And dapat ituloy na yung constitutional amendment na isa na lang, it should be a unicameral body. Dapat, actually, para sa akin, useless yung Senado. They're just wasting money and duplication. Pagka mayroong House proposed bill, magka-BICAM, tapos minsan walang nangyayari, and so on and so forth. Ina-adapt lang yung ng House or vice versa. So it's duplication. And it's a waste of money for the people. So, maganda itong ni expose ni Lacson, maganda yung proposal ni Soto, pero wag niyang i-single out. Wag siyang masyadong galit na matalo siya ni Escudero. Masyadong Parang paghiganti lang. paghiganti. So, bitter lang siya. Paano? Bitter lang siguro, may motibo, mahirap. Pero if I were Soto, mag-privilege speech siya, lahat na ng mga member ng BICAM at mga nakinabang should tender the resignation. Pero dito, Sec. Jing, halimbawa, lilitaw na nasa minorya sila. At sila, Senator Cheese, Senate President, siyang majority. Saan i-repair na komite yan? Alam mo, under the Constitution kasi, in fact, nagiging nagiging issue ito because nagkaroon ng kaso si Joel Villanueva. And at the time, it was Carpio Morales. She decided that Joel Villanueva should be sanctioned. Pero sabi ng Senado, under the Constitution, the Senate is the only body that has the authority to render any penalty or sanction to any member. Dito, it should be the Ethics Committee. Dapat, or Marcos should come up with a truth commission. He should establish a truth commission to investigate this because this is not a simple case of just a mere corruption. Pero, Sec. Jing, This is a grand corruption. pero pag ganyan sinasabi mo, so abutin mo na 2022, 23, 24, 25, yung tatlong budget. Yes. Siyempre, kung sinasabi mong Truth Commission,
2023 national budget, 2024 Oh, pero itong wars, sa lahat, Oh. aabutin niya. Maraming tatamaan dyan. maraming tatamaan. Ang itong 2025, as has been even Frank Dirlon, even even Soto, Sudiri. sinasabi na this is the most corrupt budget in the history. Oh. But that includes the president also. Siya ang pumirma. Siyang pumirma at yung 21 billion lang ang dinidak niya doon sa bito niya. O ito, if we're talking of 142 billion, that this is infrastructure. It does not include the AKAP, the AX and the yung sa Department of Health. So all this, and dapat kung matuklasan ito, dapat anyone who received a pork barrel at ginastos nila, they should tender the resignation. Di ba? Parang Eli? Pero malabong mag-resign. Oh, well, Ang hirap maging mambabatas. this is just Don Quixote de la Mancha's dream na dapat ganun sana para talagang malinis ang ating gobyerno. Lahat yan, mga gumamit ng mga pork barrel na yan, should really end up as no longer members of the Senate or the House of Representatives. Kasi meron nga ako rito nga, ito, listahan, yung budget allocation, alam mo, sa flood control projects, 303 billion dito sa 2025. Samantalang ang pondo ng Department of Agriculture, 200.19 billion. Can you imagine that? Mas malaki. Ang number one na kailangan ng taong bayan, food security. Ang number one kailangan ng ating bayan, mababaan ang presyo ng mga bigas, mga vegetable, mga basic needs ng ating kababayan. Pero napakamahal. Isda, napakamahal. Para pang conflict of interest dahil yung agricultural secretary, yung number one mangingisda. Fishing magnate. Fishing magnate. He will always protect the interest of his family's business. So ano pa, what are we living for? Dapat nga pag nanalo si Sara Duterte, I appeal to you, Madam Vice President. And I congratulate you already. You will never be impeached anymore, but we will discuss that later on. Kasi ikaw na magiging susunod na presidente. Dapat una mong talagang ituloy yung gusto ng tatay mo na constitutional amendment. Talagang yung mga useless na mga legislative bodies should not be continued anymore under your term. You should declare a revolutionary government, Madam President Sara. And we look forward to this kind of move by Soto. Pero wag mo lang ipalabas na masakit ang dibdib mo kasi hindi ka naging Senate President. If you are really a true believer of justice, equity, you should cause the investigation of all those involved in these shenanigans, Mr. Senator Tito Soto. So, dyan lang po tayo ngayon kasi mayroon tayong talakayin na issue na napaka matindi. This will all end. All discussions, all expectations, because the Supreme Court has already spoken. So, magandang hapon po. Okay, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click on notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat.